Nakigtigom ang Mandawi City sa lain-laing mga departamento ug mga city scholars mismo para kapangitaan ug pamaagi aron mapalambo ug mapalapdan pa ang programa nga nagtabang sa mga estudyanteng labing nanginahanglan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa workshop, gitigom sa Mandawi City ang mga stakeholders sa edukasyon o tagalain-laing departamento. Lakip sa mitambong ang pipila sa mga city scholars nga nakabenepisyo sa programa. Nangayo og input ang syudad kung sa unsang pamaagi mas mapalambo pa ang city scholarship program. Ubos ni ini ang napilian nga mga estudyante nahatagan og scholarship palig 17,000 kada semester. Ang pipila kanila nga namong mipaabot sa issue. Pananglit, dugay mariimbursuhan sa gasto. May question sab kabahin sa mga nag-eskwela sa state universities nga walay gibayran nga tuition pero naka-avail sa city scholarship. Karang mga state yun, wala ba tuition? So how do they avail of the support is mag-reimburse sila. Iba naman ta nga, dili man ta na expenses ko kapag sa resibo niya. It takes a time, pag-process na rin. Gusto sa mayoron ta nga, ihatag na ng subsidy in full ng 70%. So how do we do that? Diha nagsugod. Sa pagkakaroon, may 150 ka mga scholars sa Mandawi City nga naka-enroll sa lain-laing eskwelahan sa Sugbo. Kutob sa Makaya sa city, 100 raman na traditionally ang slot karon sa Bagong Administration Region kaya hindi mo 150 ang bago. Ang plano is hopefully increase ang kutob sa Makaya sa city. Samtang ang mga mahipos nga impormasyon ug sugyot sa maong aktibidad tun-an pa sa nakbayan kung ipaagi ba sa ordinansa, pag-amend sa City Scholarship Ordinance o sa Executive Order baka ipaagi nga pirmahan sa mayor. Nico Sereno, Balitang Bisdak.